Romans 7. So I am not the one doing these evil things. The sin that lives in me is what does them. The law has shown me that something in me keeps me from doing what I know is right. With my whole heart, I agree with the law of God. Ito ang dilema nating lahat. Sa puso, damdamin natin, alam nating ang salita ng Diyos ay tama. Any correction that comes from the Word that will straighten me or that will make my path straight, deep within our heart, we know it's right. Hindi pa rin yung napansin, pag tayo'y nasesermonan, nare-rebuke, sa loob-loob mo, alam mo naman tama yung rebuke eh. Pero meron kang pakiramdam na parang lumalaban. Deep within you, nag-agree ka. Tama. Deep within you, yung law, yung salita, na narinig mo, is correct. And yet, as the Bible says, the law showed me that something in me keeps me from doing what I know is right. With my whole heart, I agree with the law, but in every part of me, I discover something and it makes me prisoner that controls everything I do. And so I declare that I am a miserable person. Alam ba nyo na yung first steps to victory, other than knowing our position in Christ, but the first steps is in victory is knowing exactly who you are. Bagay na hindi naman maamin-amin ng mga maraming tao ngayon na sila ay may palpak din na kasalukuyan ding nakikipagyera, nakikipag-battle, at kasalukuyang tumatakbo sa karera patungo doon sa takbuhing nasa unahan. Meron din silang goal na gustong marating. Pero para maalis natin ang isang kasalanan sa loob ng simbahan, na alam kong ito ang isa sa mga nagiging dilema kung bakit ang simbahan ngayon, the body of Christ ay hindi makausad-usad dahil maraming mga self-righteous believer sa loob ng simbahan. Ang mga Pariseyo, totoo namang nagtatayt yan. Ang mga Pariseyo talagang mahigpit naman talaga sa pagsunod sa batas. Pero ginagawa nila yung sa sarili nila. Pag ang isang bagay ginagawa mo sa sarili mo, madali mong masilip ang kapintasan ng iba. Pag ginagawa mo lang ang isang bagay for your own selves, you can easily see the faults of other people. And that's why many people in the church, they are operating in the same spirit without knowing it. Yung self-righteousness ay nandoon pa rin. Hanggang nasa atin yung pagkakaroon ng self-righteousness, mawawala ng kabuluhan yung righteousness ni Kristo sa atin. Mawawalan ito ng chance na magtrabaho sa iyo. Mawawalan din ng lakas at kabuluhan yung biyaya na supposed to being tinatamasa mo. Baka yung biyayang inaakala mong nasa iyo, hindi pala biyaya. It's all out of your own effort. You're trying to exert effort out of your own strength. Alam mo, iba yung nag-struggle tayo na kasama natin ng banal na Espiritu. Nakikipaglaban tayong kasama natin ng Espiritu ng Diyos. Iba yung lumalaban ka dahil gusto mo lang ipakita na ikaw ay malakas.
Lumalaban ka dahil gusto mong meron kang ma-prove sa mga ibang tao. Well, that's a different issue. Dito sa aklat na ito ay pinakita at walang inilihim si Pablo, inamin niya na siya isang miserable. Bagay na minsan natatakot aminin ng mga marami. Na kung tutuusin, kaya naman may Kristong namatay, dahil nakita niya ang ating kawalan. Nakita niya ang ating kahinaan. Nakita niya ang ating pagiging marumi. Nakita niya ang ating pagiging makasalanan. So hindi nakakahiyang tanggapin na tayo miserable dahil may Kristong nag-provide ng daan. Nagligtas, nagpalaya, at kasalukuyang binabago at nagpapabago at kasalukuyang nagtatrabaho. Ano ang dapat ikahiya samantalang alam mong sufficiente yung naging kamatayan ni Kristo sa krus? Are you listening? Kasi kung ang lahat ng mga Kristiyano ay tatanggapin na sila miserable, at ang lahat ng bagay ay kay Kristo lang. Ano sa palagi niyo mangyayari sa katawan ni Kristo? Di aangat. Babangon yan. Mawawalan ng chance yung tinatawag na turuan, bangayan, siraan, o pamimintas. Bakit? Bago mo napintasin yung kapwa mo, makikita mo na miserable ka. Bago ka makapanghusga, mag-iisip ka dahil alam mong ikaw rin dapat din husgahan. If you read in the book of Romans, if you have the salita ng buhay, you can please, Romans chapter, kaya nga dito medyo bumanat si Pablo na mga medyo mahanghang na mga pananalita. Sabi niya dito, kaya wala kang maidadahilan in Romans 2, ikaw na taong humahatol sa iba, sapagkat ang iyong paghatol ay ang sarili mo ang iyong hinahatulan dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na hinahatulan mong masama. You understand it? Wala kang maidadahilan. Sabihin nga po natin salitang, wala tayong maidadahilan. Biblia na nagsabi, Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? Wala kang maidadahilan. Meaning to say, no reason, no justification. Bakit? Ikaw na taong umahatol sa iba, sapagkat sa iyong paghatol ay ang sarili mo ang iyong hinahatulan. Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na hinahatulan mong masama. Nakikita ko, ang iglesia hanggang hindi niya aaminin ang kanyang pagiging nakedness. Hindi ko nakikitang kompletong gagawa at makakakilos yung katuwiran ni Kristo sa kanyang buhay. You understand me? Alam mo, pag inamin na natin na tayo walang-wala, iisa lang ang mapupurihan. Pag inamin natin ang ating kawalan, kaya nga ang sabi ni Paul, sino ang makakapagpalaya sa katawang nito? And I am miserable. Who shall deliver me out of this bondage? He cried out. He cried out and he prayed, who shall deliver me out of this bondage? Tingnan niyo yung sagot niya. Thank God. May Kristong namatay at nabuhay para sa akin. In short, wala siyang naipagmalaki at wala siyang ibang ipinagmamalaki kundi yung Kristo. Sometimes God allows things for a purpose, lalo na yung medyo nakakatakot na
ang tingin sa kanilang sarili masyadong napakataas. Whether you like it or not, mag-ingat-ingat ka dahil malapit sa iyo ang tuksong bumagsak ka. Si Peter, nung sinabi niyang, kailanman hindi kita ipagkakanulo, siya nga ang nagkanulo. Nakakatakot yung bumitaw tayo ng mga pangako na ang tingin natin sa sarili natin ay masyadong mataas na pinandidirihan ng iba. Balang araw, ikaw na rin ang pandidirihan. We have to be very careful with that. For one reason, it is written in the book of Romans 7, we are all miserable. Lahat po na nakaintindi, magsabing amen. Kaya lamang hindi tayo miserable ngayon, uulitin ko, dahil kay Kristo. Who will rescue me from this body that is doomed to die? Hallelujah. Inaamin po ba ninyo ngayong oras na ito that you are miserable? But you should. Huwag mong sabihin, sila lang. Ako okay ako. Napakadelikado po niyan. Paul himself said, who shall deliver me? Who shall rescue me from this body that is doomed to die? Thank God, Christ Jesus will rescue me. And that's the reason why He died. Somebody took your place. And now, ngayong tayo na born again, let me say this. Alam mo ba na ikaw ngayon ay nakatrap sa isang katawang isinumpa? Minsan, pabiro nating nasasabi, yung mga tomboy, yung mga bakla, kawawa, dahil nakatrap sila sa isang katawan na hindi sila. You understand me? Pero hindi natin alam. Lahat ng nilalang. Nakatrap ka sa isang katawang isinumpa. Umamin ka sa sarili mo. Marami kang dilema na pinagdadaanan na alam mong ayaw mo sa sarili mo. Hindi nga lang hayag na nakikita ng ibang tao. Baka pati asawa mo, nililihim mo yan. Pero ang totoo niyan, meron kang labanan na pinaglalabanan. Sa loob-loob mo, ang sabi ni Paul, I love God. Sa loob-loob mo, I love Jesus. Sa loob-loob mo, I know the Bible is true. Sa loob-loob mo, when they correct me, when they rebuke me, I know it is true. But there is another power that I see that warreth against my mind and against my body. Hallelujah. Who shall deliver me? Number one. Tumayo ka nga, Cole. Itong body na mayroon si Cole ay fallen. Kaya nga hindi magmamana ito ng kaharian ng Diyos. Never, itong katawan. Kaya nga pagbalik ni Kristo at saka pa lang iyan babaguhin. Hindi pwedeng kasama natin ito sa eternity. Hindi pwede kasi mag-struggle ka pa. Nandito lahat ang mga pinagsali-saliang kasalanan na mula sa mga pinaka-ninuno at ninuno ng mga ninuno mo. Lahat ng samot-saring sumpa na pinagsalin-salin ay narito sa katawan mo. Believe me, kaya ito pinako But deep within
cause being, which is his spirit being, lies what? The divine sperm, which is the life of Jesus, dwelleth inside of him through the power of the Holy Spirit. And that life within him, it can be continually nurtured through the Word of God. Somebody say amen. Whenever we listen to the Word, we feed His Spirit, our spirit to the Word. We listen to the sound teaching. The Spirit that is within us, ano nangyayari? Lumalakas, na-encourage, na-edify, tumitibay. Kaya nga ang chance ngayon, malaki yung chance mo na labanan kung ano man itong pinagmula ng sumpa na dulot ng katawan, ng yung body. You understand me? Minsan, wala kang gana mag-pray. Hindi dahil kasalanan ng asawa mo o kasalanan ni naman. Kasalanan mo kasi kaya hindi na ako nakakapag-pray eh. Kasalanan mo kasi kaya hindi na ako nakaka-attend. Biniblame natin sa iba pero ang totoo, kaya hindi ka nakakapag-pray, totoo nito, dinadala ka. Alam mo kung talagang gusto mo, malakas itong loob, gagawa at gagawa ng daan yan na hindi na magtuturo pa ng iba. Kaya tayo mabigat minsan pag tayo nasa service, nasa gawain, kaya mabigat tayo minsan all because of this. Kumbaga yung buhay mo ay nakatrap sa isang bahay na ayaw mo. Sino ang madalas magdala sa atin sa problema? Ito. Sinong chismosa? Ito. Sinong daldalera? Ito. Daldalero. Sinong mahilig sa gulo? Ito. Sinong puro negative? Ito. Sabi ko nga pinagsalin-salin na sumpa at pinagsalin-salin na kasalanan ay nandyan sa katawan mo. Aminin ninyo nakatrap kayo sa isang katawang hanggang ngayon dala-dala ninyo. Ang tanging solusyon dyan, huwag ka lang bibigay. Hintayin mong babalik si Jesus hanggang palitan at tubusin ka sa katawang yan. Kasi, alam mo, hindi natin pwedeng maipagmalaki na minsan okay na tayo. Kasi minsan ito sisingit pa rin Halimbawa, from the past few days, weeks, na-revive ka, walang duda na ayos yung buhay mo, na bumuti ka, pero bagbantay ka dahil kadalasan ito sumisingit-singit, nagmamalaki, nakikihambu-hambula. Tama ba sa Tagalog yun? Nakikihambula? Nakikisama-sama. Mahilig siyang makisawsaw. Nakikisawsaw. Hindi mo alam, akala mo yung ginagawa mo, testimony, pero hindi mo na namamalayan yabang na. Kasi bakit? Sino na ang nakikisawsaw? Yung laman, yung sarili. Pwede ka mag-testimony para ang Diyos ay mapurihan, pero pwede rin habang nagte-testimony ka, ang sumasawsaw ay yung laman. Who can deliver me from this miserable body? Alam mo, si Paul, binanggit niya yan sa Philippians 3. Ang sabi niya, ang mga bagay na dati kong pinagmamalaki, ang lahat ng na-accumulate ko, lahat ng mga natutunan ko, ang lahat ng kung sinong naging ano ako bago si Kristo sa buhay ko, lahat ng iyon ay itinuturing ko ng basura, garbage, rubbish. Ang sabi ni Paul, kapalit kanino sa pagkakilala ko kay Kristo. Now, listen. Ngayong na-born again tayo, it lies a new life with a kingdom within you. Sakop tayo kasi ng kingdom So may bagong buhay. Now, ito ang susi. If anyone who is in Christ, hallelujah, he is what? A brand new
person. Meaning to say, God said you are brand new. No matter ano mang nakikita sa iyo ng tao ngayon, kasalukuyan sa iyo, you don't care about it. God said you are brand new. Yes, you are brand new. Brand new ka. Lahat naman tayo dito kung aamin mahirap aminin na brand new tayo lahat. Oh, come on. Huwag mong sabihin kapapaste mo lang ng 7 days, 7 days, kaya sabi mong malakas, brand new ka. No. Lilipas ang 7 days, babalik ka na naman doon sa digmaan. Nagtataka kayo minsan, Lord, kagagaling ko lang ng conference. Lord, nag-attend lang ako nito. Napuspos ako. Hallelujah. Bakit all of a sudden, pagkatapos nun, eto na naman, back to reality. Bakit? Nandyan ka. Kasama mo ito. Pinapaliguan mo. Inihilamusan mo. Pinapakain mo. Kasama mo yan. Ba't ikaw nag-amen? Di ba mayroong minsan na lalaki sa Biblia na nagmalaki pa siya doon sa kanyang kasalanan? Pinagmayabang pa niya yung kanyang sinasamahan yung asawa ng kanyang tatay. You remember that? Nagalit si Pablo, nang marinig niya, sobra na yan, ang sabi ni Paul. So naisip ni Pablo ito. Ano yung binataw niya salita? Kahit wala ako dyan, ibigay ninyo ang katawan ng lalaki iyan. Kanino? Kay Satanas upang sirain. And then meron siyang binanggit, upang maligtas ang kanyang espiritu. Bakit ganun? Because deep within the heart and the spirit of that man, in spite of his struggle, lies the life within. And Paul ay nagkaroon siya ng somehow a revelation, nagkaroon siya ng somehow hope na nakikita niya na kung yung katawang ito ay turn over kay Satanas, wawasakin ni Satanas, sisirain ng Satanas, ihihiga ni Satanas, mawawala na ng power ito dahil may sakit na siya. Kasi yung sinasabing wasakin it speaks about what? Yung lagyan ng sumpa, lagyan ng sakit. Siyempre pa naman, kung may sakit na yan, makakagawa pa ba naman? Hindi na. Nakahiga na lang. So ngayong nakahiga na lang, magkakaroon ngayon na anong chance ang kanyang spirit. Kasi mahina na yung kanyang. Kaya, di napansin karamihan sa mga taong nagbabago, yung mga pag-terminal na. Ang bait-bait. Bumabait sila, di ba? Di ba? Bigla silang babait. Yung pag nandun na sila, yung terminal na sila, yung wala na magawa, no? Terminal cancer, no? Yung talagang walang-wala na, biglang babait yan. Nagpapatawad ng bigla yan. Lahat ng bitterness niya mawawala. Pero huwag na natin hintayin yun. Yun ang binabanggit ng Biblia. Ibigay sa kaaway para wasakin. Kasi bakit pag winasak, may chance yung kanyang spirit na babangon at maliligtas. Alam mo kaya nga, sabi ng iba, ang Diyos, hindi Diyos ng pag-ibig kasi biro mo, dadalhin sa impyerno yung mga tao, yung mga makasalanan. No? Tingnan mo kung Diyos ng pag-ibig, bakit ito-torture ba naman niya yung mga taong yan? Pahihirapan niya sa impyerno? Now, ang tanong ko dito, may mga bagay na hindi tayo naiintindihan kung bakit ang isang totally depraved man, atheist, talagang rebelde sa Diyos at talagang kinamumuhian ng Diyos at ang mga bagay tungkol sa Diyos. Alam niyo bakit sila dapat dalhin doon? Ang tao po kasi immortal. Hindi namamatay. Hindi ka namamatay. Immortal ka eh. Kung ano ang iyong naging suma habang buhay ka. Halimbawa, pinili ni Cole kay Kristo. Hallelujah. Nag-strive siya sa tulong ng banal na Espiritu. Ligtas si Cole. Ang mararating ni Cole, yung hanggang saan niya tinapos yung karera niya. Whether na finish niya o hindi. Si Paul, buhay pa siya, ang sabi niya, I have finished my course. Posible kasi eh. Somebody say amen for that? So, alam mo si Cole, dahil immortal.
kasama ang isang makasalanan. Parang immortal yan. May sinabi ang Biblia. Pakinggan nyo ito. Ang mabuti ay lalong gagawa ng mabuti at magiging mabuti at magiging mabuti at magiging mabuti. On the other hand, may binanggit ang Biblia, Book of Daniel, the Book of Timothy, and the Book of Revelation. Subalit ang masama ay sasama pa, at lalong sasama ng sasama. Hindi napansin kung bakit ang mga anghel ay hindi pinatawad. Kasi nasa estado na sila na mataas na uri ng buhay. Immortal. Nang sila'y magkasala, pasama na sila ng pasama. Pasama na sila ng pasama. Pasama na sila ng pasama. Wala nang chance na mag-regress yung, kumbaga sa stage 4, may stage 5, may stage 6, stage 7, palala ng palala. Alam mo kung hindi dadali ng Diyos sa impyerno yan, magwawala pa yan sa eternity. Oh, believe me. I'm telling you. Kaya nga ang katapat, apoy. Habang inaapoy sila, makakaisip pa ba sila ng masama? Hindi. Paano ka makakaisip ng masama kung sa impyerno nangunguratsi ka na? Tindiyan yung nangunguratsi. Ang nangunguratsi na to torture. Tatanungin ko kayo, meron ba kayong alam na talagang torture na siya doon sa kanyang lung cancer pero naninigarilyo pa? Hindi. Torture na wala na Hindi na makahinga. Mawawala na yung appetite niya sa sigarilyo, sa nicotine. Kasi bakit? Na-focus yung kanyang attention doon sa pain niya. Nawala na siya ng gana. In the same way, kaya nga mayroong naging pantapat ang Diyos sa eternity, yung apoy, para ang immortal being, wala nang chance na mag-evolve pa yung kanyang evil. Do you understand me now? Now listen, balik ako dito. All things are passed away. And then the Bible says, behold, new things had come. Hallelujah. All things are passed away. As far as your God and my God and His promise is concerned, sino ka man ngayon sa nakikita ko, hanggang sa kasalukuyan, basta magpakatotoo ka lang, lumaban ka, matyaga kang tumakbo sa karera. Walang karapatan ng sino man na husgan ka based of who you are now and based of your past. For He already declares, come on, He already declares that what? All things, anong sabi? Old. Sabi nating old. Sabi nating old. So all things are passed away. So hindi ka pwedeng humusga doon sa iba samantalang ikaw man ay hindi pa tapos. Paano mo husga na tawanan yung isang kapatid mo at alam mo rin ikaw may parang under repair ka pa rin? Somebody say amen. Diba? Tinatawanan mo yung iba pero totoo under construction ka rin. Kaya ang sabi ng Biblia, magsipagtigil kayo. Romans chapter 2. Alam mo si Paul, sa Romans 8, meron siyang sinabi, natures are groaning. Alam mo ya? Maging ang kalikasan ay umuungol. Maging ang kalikasan, ano sabi ng Biblia? Dumadaing. Kasi bakit? Kahit na ang kalikasan, nasa ilalim din siya ng sumpa. Sino nakapanood dito ng ng Beauty and the Beast? Yung cartoons. Hindi napansin, nung mawala na yung spell, nagbago yung lahat ng environment. Nag-change, di ba? Yung mga bagay na pinagtatawanan natin, akala natin tasa, nagsasalitang broom, nagsasalitang ganon, mga tao pala. Mga nilalang pala.
Pati yung mga nakikita natin drawing doon sa paligid, akala natin ang mga yun na, pero hindi pa pala yun. Kasi nasa spell pala yung buong lugar. Kaya nga nung nawala yung spell, nagkaroon ng beauty. Alam mo yung nakikita natin, minsan ina-appreciate natin yung Banawe Rice Terraces, ina-appreciate natin yung mga nagagandang lugar. Pero ang totoo, cars yan. Hindi pa yan. Ang buong kalikasan ay nag-grown, umuungol. Tingnan nyo. Hindi lang daw ang kalikasan, maging tayo na tumanggap ng buhay mula sa Diyos ay nakihinagpis din. Dahil gusto na nating mabihisan sa ating katawang lupa. Kasi alam natin, solong na nandiyan ka, meron kang digmaan, meron kang battle. No wonder Paul says in the book of Galatians chapter 6, do not compare yourselves to other. Ang sarili mong labanan ang asikasuhin mo. Ang sarili mong barden ang pasanin mo. Pakialam ka ng pakialam sa iba, pero ang sarili mong buhay, hindi mo naman inaayos. That's what Paul says in Galatians 6. Masyado mong tinitingnan yung iba na kinokorek mo, pero may mga bagay ka rin dapat i-correct sa sarili mo. That's what Paul says in Galatians 6. Because all of us, we groan while we are in this temple. Hallelujah. Kaya nga, even in our prayer, salamat na lang ang Holy Spirit mahabagin. Even in our prayer. Di ba minsan, itong sarili mo, lalo na pag bigat na yan, punong-puno ng problema, ayaw nang bumuka sa panalangin. Lord. Ganun na lang. Lord. Di ba? Lalo na pag litong-lito ka la, ganun lang. Lord. Pero may sikreto dyan. Ang Biblia may sinabi, yung groanings mo sa loob, dahil nakatira dyan ang Espiritu at ang buhay ng Diyos. At ikaw ay isang bagong nilalang, may nandi dyan na tinutulungan ka na manalangin sa paraang ayaw ng laman mo, pero yung loob mo ay tinutulungan ka dahil may mga bagay na gusto mong mangyari na ang Espiritu ang naglagay dyan na ikaw ay maging mananagumpay, na nakikita mo ang iyong inaharap na magiging successful ka, na magiging victorious ka. Deep within your heart lies what? Or the promises of Christ that is now embedded in your spirit, and the Spirit helps you groan, helps you pray with the words that you cannot utter. Hallelujah. We cannot understand, but sometimes we groan. We just groan. That's why we pray in the Spirit. We pray in the words that we cannot understand. Why you do that? Because lies within your heart dwells the life of the Son of God that makes you a new creation. Whew. That's why Paul says, I groan, I fight. In the book of Corinthians 5, ang sabi niya, habang ako'y nasa katuwang lupa, nabibigatan ako. Gusto ko nang mabihisan ang katawang ito. Kung ako lang ang tatanungin ninyo, mga taga-Korinto, gusto ko nang mamatay. Pagod na ako sa inyo, tigas-tigas ng ulo nyo. Para mabihisan na ako. Gusto ko nang makalaya dito, kung ako lang. Pero sabi na, nalilito ako. Hindi ko alam kung ako'y uuwi na kay Lord. Kasi kung mas mapapabuti kung ako'y uuwi na kay Lord. Pero sabi niya, naalala ko kayo. Marami sa inyo na baby pa sa pananampalataya. Marami sa inyo na kaya pang turuan. Kailangan pang turuan. I remember you. Kaya nga hiniiling ko, kung mamarapitan ng Panginoon, sabi niya, dagdagan pa ako ng buhay para mapunan yung pagkukulang pangangailangan ng iglesia. Ito ang pakiusap. Huwag lang kayong bibitaw sa labanan, no matter what. Huwag kayong bibigay. Kaya naiintindihan ninyo, kaya hindi. Kaya bigat na bigat ka na.
Gagamitin ko yung magic word kung meron man. Pero walang magic sa Diyos. Anointing word. Anointed word. Etong gagamitin ko. Press on. Sabihin mo sa katabi mo, press on. Say press on. Press on again. Ano yung press? Alam niyo yung salitang press? Press. 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 I-press mo. Push. Tulak. Tulak. Halika. Ikaw ay hadlang halimbawa. Ngayon 2013, hadlang. Maraming bigat. Lahat. Samut-saring dalahin. Samut-saring problema. Nandiyan ka sa dan ko. But I have to press. Wala akong choice. Mag-press ako. Nandiyan ka. Hindi ako upo, nadi-discourage ako. Lord, kabayat ang problema. Ang laking higanti, Lord. Hindi ko kaya ito. No, press. Press on. Amen. Kailan mag-press ka. Hindi yung upo ka na, wala ka na gagawin. Diyos ko, may solution pa ba ito? No, may solution sa isang taong nagpipress. Just go on. You press on. You press on. Amen. Ang kagandahan dito sa nagpipress on, ito forgetting what is past. Behind. Okay? Kung may mga problema, halika kayo. Halika. Dito kayo. Kayo yung mga problemang 2009, 2008, 2010, and 2011. Magdagdag pa ako ng isang 2012. Sa palagay ba ninyo, makatakbo ako sa... Hawakan yung kamay ko. Lahat kayo. Whether you like it or not, sa buhay ninyo, sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon, may guguhit na marka sa bawat pinagdadaanan. May mga karanasang pwede kayong better o gawin kayong bitter. Amen? Actually, sa buhay Kristyano, walang sisihan wala. Kasi malalaman mo yung tao, pakinggan mo yung sisi siya ng sisi, kaya siya nagkaganon. Huwag kang maniwala. Hanggat hindi mo nakikitang ang taong yan, ay totoong determinadong bumangon at magpatuloy. Kasi alam mo, kung hindi nagpatuloy at bumangon at lumaban, ang ibig sabihin nun, dinadahilan lang niya yon. Kasi ang totoong Kristiyano, ang totoong born again, alam niya, hindi siya nakatingin dyan. Amen? Hindi siya Kasi bakit? Mahihirapan ako makatakbo. Bakit? Kahit gusto ko po, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Paano ko makakatakbo? Praise the Lord. Mahihirapan ako kasi the more na tumatakbo ako, anong mangyayari? Sisising, kayo kasi Kayo kasi Anong mangyayari ngayon? Ito ang palagi kong titignan. Kayo kasi. Kayo kasi. Kayo kasi. But God gave you the spirit of dominion. Hallelujah. Anong sabi ng Biblia sa book of Hebrews chapter 12? Hallelujah. Shake up. The word shake up. Ipagpag. Hallelujah. Ang lahat ng mga pasanin nagpapabigat sa inyo. Pagpag. Pag pinagpag mo yan, go on. You run. Forget what is behind. Kalimutan ang nakaraan. Kalimutan yan. And then press on. Hallelujah. Press on. Hindi na importante kung gaano katindi yung hinaharap mo. No, press on. For you can be sure, 1 Corinthians 15:57, in Christ, He made us what? Victorious. Kay Kristo, ginawa tayong mga mananagumpay. In conclusion, thank you. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans 8 kanina, ang sabi niya,
Salamat. Sinong makakapagpalaya sa akin dito? I thank God. It is Christ. Inamin niya, in my mind, may labanan. But in my heart, I will not give up. In my mind, may mga battle. But in my heart, I will never give up. For I love Him above anything else. Anyone. Somebody say amen for that. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, nakatrap ka sa isang katawan, miserable, tumigil ka na sa kakakumpara mo sa iba. Dahil pare-pareho tayong miserable. Magrereklamo talaga ako sa Diyos. Kung ikaw, iba, glorified body ka, tapos ako hindi. Kayo ba'y nandiyan pa? Kaya walang makapagsasabi. Kay Benihin man yan, Morris Sarulo man yan, T.D. Jakes man yan, kung sino mang mga no, sila man ay dumadaan din ng mga plight sa buhay. Hindi nga lang halata kasi nasa limelight sila. Hindi nga lang halata kasi natatakpan ng laki, lawak ng kanilang ministry. But deep within their heart, meron ding matinding labanan na pinagdadaanan nila. Bakit? Pareho-pareho lang naman tayong ngayon nasa katawan. Romans 8, nagguguroon tayong para-pareho. Na kung tutuusin, gusto na nating mabihisan. Pero salamat kay Kristo. And in conclusion, listen to this. Malapit na siya. 15 minutes. Hallelujah. And in conclusion, pakinggan nyo ito. Itong maganda. If anyone who is in Christ, the Bible says, he is New creation. He is New creation. mukhang mali sa kanya. Ano sa'yo? He is a new creation. Brand new. Ano? He's a brand new creation. Ano? Brand new person. Sandali. Ang ibig sabihin, alam nila yung standing nila. Mahalaga yung salitang brand new. Creation man o person. Basta brand new ka. In the sight of God, you are what? A brand new. Sabi ko nga kanina, imposible kung ang pagbabasihan natin yung ikaw ngayon, imposible. Hindi kita pwedeng matawag na brand new kasi pumapalpak ka. At bago kita tingnan na pumapalpak ka na hindi, ako rin ganon. Pero hindi doon nakabase as far as the Word of God is concerned. Hindi nakasalalay ang destiny mo o yung future mo kung anong sinasabi ng ibang tao sa'yo. Kung sino ka at ano ka, hindi yan ang mahalaga. Kasi yan lang ang nagpapahina sa atin. Ang destiny mo nakabase doon kung anong sinasabi ni Kristo sa'yo. Kaya nga sabi ni Paul, I ran with endurance. I ran with patience. Tumatakbo ako, sabi niya. Somebody say amen. Anong ibig sabihin nun? Nakikipaglaban. Nagpapatuloy ako, sabi niya, para marating ko yung hangganan. Bakit? Narito. Nakapako ang aking mata sa unahan. Sino kaya yung unahan na binabanggit ng Philippians? Price daw niya yon. At sino yung price niya? Jesus Christ. So, siya yung ating price. Siya yung ating price. Sa kanya tayo nakatingin. Why? Behold, when we look at Christ, we know that everything becomes new. When we always look at Him. Alam mo si Kristo, ngayon, sa palagay mo, i-discourage ka, nagkamali ka, sasabihin ka ni Kristo, what will Jesus do? Sasabihin ka kaya, yan, excuse me the word, bobo ka kasi, yan. Ay, talagang ganun ka na lang. Wala na, diyan ka na lang. Wala na. No, He will not do that.
babangon ka niya, sasabihin niya, kaya mo yan. Run. Kaya mo yan. Bakit? As far as Jesus Christ is concerned, you are what? A brand new person. Behold, you things. Tignan mo yung mga bago. Ang Diyos, ang daming tinuturo sa atin ng mga bago. Na dapat sana magbagong pananaw natin. Kaso kadalasan nakapokus pa tayo saan? Sa luma. Pero samantalang, behold, new things are come. New things. Sasabihin ni Kristo kung ano yung identity mo sa Kanya, kung sino ka sa Kanya. Mga bagay na hindi mo pa nalalaman, i-reveal niya sa iyo yung status, position mo sa Kanya. Behold, new things are come. Huwag kang titingin sa likuran mo. Wala kang mapapala dyan. Forgetting what is behind. Sabihin mo sa katabi mo, forgetting what is behind. Forgetting what... Hallelujah. Can everybody say amen? Oh, Father God, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord.